Apat na buwan din ng bakasyon natin. At ito ang gaganapan. 4 na buwan na walang trabaho ay nakakainip. Inaaliw na lang yung sarili kung anong pwedeng gawin. Magbisikleta muna tayo. Pang ready na rin sa medical. At para na rin healthy tayo palagi. At yung oras natin ngayon around 3:30 ng hapon. Maganda yung araw natin ngayon. Medyo mainit pero pahapon na rin. Ayos lang yung init, katamtaman lang. Ilang araw na rin hindi nakapag-bike. Hinihingal. Iba talaga pagka consistent ka mag-bike. Talagang malakas pa yung tuhod mo. Sa mga oras na to, ang nasa isip ko ay makapasa kaya sa medical. So, pahinga muna tayo. Ang ganda ng araw. Ang ganda ng hangin. Malamig. Dito tayo ngayon sa bukid. Kasi bukid naman sa amin. Ayan, kita nyo yung dagat. Yun. Ito yung mga bukid. Pagkatapos ng isang linggo ay pumunta ako ng Cebu para sa mailalim na katakot na medical examination. At sa awa ng Diyos, pumasa. Dahil na lang siguro yung katawan natin ay sanay sa trabaho. Kaya naman kung ano-ano na lang yung ginagawa ko. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. At lumipas ang isang linggo, tumawag yung opisina na pasampahin na nila ako. Baka sa isipan ang lungkot na nadarama dahil may maiiwan at 8 buwan ang tatapusin bago makipiling ulit ang mahal sa buhay. So, kakarating na natin ang airport. Sama yung karamdam ko. May trangkaso pa ako. Yung flight namin is 7:35 and dating namin is alas 12. So around 3 hours may get yung biyahe namin. At hinihintay ko yung kasama ko. So kakatapos na namin mag-immigration. Bye-bye. Bye-bye. Kaka-boarding lang namin. Mga 4 hours yung biyahe namin. From Philippines to Japan. Kumana kami ng immigration tapos dito tayo sa carousel. Your name is okay? Sigurito here. Okay, thank you. Tomorrow morning. Thank you. 7:20 something. Second. Third floor. Third floor. Ano ba po yan? 305. 305. 306. Tayo. Ito na ako. Chat ka na lang. May wifi naman siguro, no? Okay. Yan nga. So, dito na kami sa hotel. At, bukas pick up ng 7:20. Ang ganda ng hotel namin. Kaya muna kami sa labas. Sobrang lamig yun sa labas. This one is はい。以上でいいですか？ no. これとこれ。So, maaga kami bukas. Saan pa kami na alas 7? 6:30 yung breakfast. So,
Dapat 7:10 nasa lobby na kami. So, tulog muna tayo. Alright. Sisok ito. Katapos ko lang mag-shower. Time check is 6 o'clock in the morning. Medyo madilim pa sa labas. 6:30 baba ako para mag-breakfast. So ngayon, ready ko muna yung mga gamit ko. 湯気が上がったらここから湯気が Ah, はいでそれから消して食べてください Okay. はいお願いします失礼いたします Pati rin sila natatawa eh. Hindi rin ako kasi natin maintindihan. So guys, ito yung ano natin. Pagkain for the day. May mga Pinoy din doon eh. Kasama rin siguro. Kumakain sila. Okay. Lamig, mas malamig yun yun, ano? Oo. Ay, sampa na yan. Ito na yun. Ito na yung simula. Sige lang. 8 times. Pagka pinag-pressure segundo, relax lang. Diyan ka naman niya mag-guide. Minsan naiinis yung mga segundo sa akin. Sobrang tarang-tarang sa trabaho. Relax lang. Mahala kayo sa gawin mong trabaho na safety. Basta safety yung unahin. Kasi iba, binabypass na yung safety ba? Kasi pressure na. Lalo na restriction. Mahirap kaya. Mahirap umuwi na kulang. Pag may makita sa inspection, di, sige lang. Hindi naman babawasan yung sweldo natin pag sa gawin lang yung trabaho Yan na. man. Kahit nakailang sampa na, ay ganun pa rin ang pangulila sa tuwing aalis. Hindi na bago to sa mga seaman kagaya ko. Palakasan talaga ng loob, determinasyon at pananalig sa Diyos. Dahil sa pangarap na binubuo, kailangan mong magsakripisyo. Kaya sa lahat ng mga seaman ay deserve nyo ng respeto at magagandang bagay sa mundo. At lagi nating tatandaan, ang pagiging seaman ay hindi panghabang buhay na trabaho. Ang perang pinaghirapan ay ipunin habang makakasampa pa.